the day. Aalis na tayo sa isla. Tuluyan na nga tayong lilisan, dala ang mga alaala at content mula sa biyahe na to. Bye-bye! Bye-bye! Dito na nga natin tatapusin ang ating Laguna to Cebu road trip series at babalik na tayo ng Laguna. 2 nights na naman tayo sa kalsada kasama ang ating pamilya. Mahirap na biyahe na naman to. Ang lalalim talaga ng lubak. Ang maninira talaga ng suspension. Slow down. School zone. Slow down, lubak zone. Pero kakayanin natin. Hindi ka namin ma-imagine dati na kung kakayanin namin mag-land trip na kami lang pamilya eh. Pero nagawa na namin twice na. Yung una, Mindanao pa. Susulitin natin ang biyahe natin pa uwi. Kaya't samahan nyo kami sa aming munting adventure pabalik ng Laguna. Kung di na kaya, pikit ang mata. Okay. So today is already tomorrow. Sakay na naman kami ng barko. Pabalik na ng Maynila. Balik na tayo ng Laguna. So dito na kami sa sasakyan. Hindi na kami nakapag-video kanina kasi sobrang daming hinakot. Baka malate kami sa barko. Ingat na lang sa amin eh. Hatid muna namin pala si Papa sa Gatchalian. Saka mamimili ng konting pasalubong sa mga kapitbahay bago kami dumiretso. Baka hindi na rin kami magtagal sa Ormoc. Oo, siyempre. Kasi sayang yung oras para maaga kami makarating ng Alin. Okay, so bababa na kami ng pier. Bukas na. Dito na kami ni Kuya Kratos. Dito si Kuya Kratos sa likod. Sinama ko na para mamaya sila mama na lang ang sasakay. Dito pa sila sa taas sa barko. Nauna lang kami kasi lalabas ko yung sasakyan. Nakaharang kasi ako eh. Kailangan ko na dito. So, labas na tayo. Lalabas na sa sasakyan sa harap ko. Okay, so nandito pa rin kami ngayon sa Ormoc City at bumili muna kami ng pambaon sa Mayongs. Sarap na tinapay. Pinakamasarap na tinapay sa buong mundo. Ang sarap. Ngayon, ang pupuntahan namin ay bilihan ng mga dried fish. Kasi sarap yung mga danggit nila dito. Danggit, yung pusit, yan, sobrang sarap. Kaya kailangan namin magdala sa San Pedro. Kasi nung nakaraan, nag-land trip kami nung January ata yun, o February. Bilang isa sa mga pinanghinayangan namin, hindi kami bumili ng maraming danggit. Konti lang, naubos agad kasi pinampamigay namin. Konti na lang yung natira sa amin. Kaya ngayon, medyo maraming bibilhin si Clary. So, dito na tayo sa bilihan ng dried goods. Habang naghihintay kami sa mga bumibili ng mga toyo, mga dried fish, kain muna tayo ng Mayongs ulit. What do you want, Kuya? You want cheese bread? Donut? Donut. Ayan o, nakabili na sila ng buwad, dried fish. Saka ano itong isa? Pusit. Dried pusit. Sarap ng pusit talaga dito. At saka yung mga dried goods, sarap. So ngayon hatid na namin si Papa sa Gatchalian para magpa-dialysis. So ayusin na rin namin yung gamit doon. Then sibat na rin kami para maaga kami makarating sa
Allenport. 10 hours biyahe. Babay na kay mami lang. Babay ka na. Babay. Punta si Lolo sa hospital. Kay Lolo. Babay ka na kay Lolo. Bye. Bye-bye. Babay kay Lolo. Sige pa. Babay Lolo. Kasi muna natin yung gamit natin sa likod. Ayan, papasok na siya sa hospital para magpa-dialysis. Hi kuya! Ito, power station. Lipat natin yung sa harap. Ito yung drone. Ayan. Dapat maayos ko lahat. Kaya hindi tayo mahirapan sa biyahe. Ayaw ko na mag-top load kasi pag may top load ka, sitahin eh. Ayusin natin yung gamit. So, ayan dito yan. Yung mga bag ko, nalagay ko dito sa harap. Let's go na. Goodbye Ormoc. Goodbye Visayas. Let's go. Okay, so 12:46 PM. Nandito na kami ngayon sa Tacloban. Tatawid na kami ng San Juanico. Pero bago kami tumawid, maghahanap muna kami ng foods dahil past lunch na. So dapat bumili na kayo dito kung gusto nyong tumawid ng Samar, kasi sa Samar wala na masyadong mga fast foods. Naghanap muna kami dito ng foods para makakain kami, tapos straight na to hanggang Allenport, Samar. Yan, okay, so nandito na tayo sa Chowking Tacloban. Kain muna tayo para dire-diretso na tayo hanggang Allenport. Allenport KFC. This is Tacloban Chowking. Tacloban Chowking. Yun, okay. So tapos na kami kumain dito sa Chowking Tacloban, and ngayon ay 1:43 na ng hapon at meron pa tayo 6 hours and 13 minutes bago tayo makarating ng Allenport sa Samar. So let's go na. Medyo malayo-layo pa na biyahe yun, kaya umalis na tayo. Pahinga muna tayo dito kasi stop and go sila dito sa San Juanico Bridge. So bago tayo makatawid ng Samar, kailangan mo nang mauna yung mga pupunta dito. Sila yung priority. And after nila maubos yun nandun, tayo naman, puro mga papunta naman ng Samar yung tatawid. So yun, medyo hassle pero wala tayong magagawa. Sirado yung San Juanico eh. Dati pwede ka pang mag-drone dito
Kaso wala na ngayon, bawal na. Hirap na dito. Sigip ng kalsado, pang isang sasakyan lang talaga. Tayo talaga sa Samar, ang Lubak, capital of the Philippines. Tayo, ilag-ilag na naman tayo sa mga lubak-lubak. Lalalim pa naman ang lubak dito. Ang ganda sana ng mga tanawin yun. Ilog dito sa gilid oh. Kaso lubak-lubak yung kalsada. Ang lalalim talaga ng lubak. Ang maninira talaga ng suspension. Yan oh, mga ganyang kalsada. Putik, tingnan mo kumaway nasa harap namin na Bitara oh. Sobrang bagal niya eh. Yan oh. Oy, grabe. Sobrang lalim ng lubak. Parang nasa moon. Grabe oh, tingnan mo kung gaano kalalim yan oh. Parang isang gulong na yung lalim eh. Grabe, ang lala ng lubak dito. Pero ito yung hindi nila pinapagawa. Una nilang maayos pa. Kaya nga eh, yung mga ayos na kalsada, yun yung binabasag nila ulit. Tapos itong mga sira, next time na lang. Hirap na naman oh. Hindi ko alam kung kita sa camera kasi may image stabilization tong camera ko eh. Pero lubak talaga, sobra. 30 kilometers max. Tingnan mo naman yung kalsada niya no. Abot ka ba ng gis dyan? Slow down, school zone. Dapat slow down, Lubak zone. Kahit walang school dito, talaga namang mag-i-slow down ka eh. Okay, so dito na kami ngayon sa Catbalogan, Samar, and it is 4:46 PM na. So hapon na at meron pa kaming 3.5 hours papunta ng Allenport, Samar. Inunat ko lang yung pet ko sa labas at nag-drone dahil kanina pa ako nagda-drive. 3 hours na rin. So hanap muna tayo ng malapit na 7-Eleven para makabili ng mga chichirya. Mas mahirap mag-drive ng pabalik ng Laguna eh kaysa papunta ng Ormoc pag mag-isa ka lang. Kasi pag papunta ka ng Camotes or papunta ka ng Ormoc City from Laguna, 16 hours kayang-kayang straighten yun eh. Tapos tutulog ka sa pier ng 1 oras mahigit, 1 or 2 hours. Tapos biyahe ka na naman ulit ng 10 hours hanggang makarating ka ng Ormoc City. So mas madali yun. Ngayon ang mahirap kasi pabalik ng Laguna, magsisimula ka ng Ormoc to Allenport, Samar, 10 hours yun. Tapos pagdating mo ng Allenport, matutulog ka ng 2 hours, tapos 16 hours na naman. Yung 16 hours na yun, ang hirap ng straighten pag nakatulog ka na ng 2 oras. Yung 10 hours, napakadaling straighten nun pag nakatulog ka ng 2 oras, kahit nakapag-drive ka ng 16 hours. Pero pag galing ka dito sa Visayas, pupunta ng Luzon, medyo mas mahirap siya kasi hindi yung balance ng pagdadrive at saka ng tulog, medyo hindi akma. Kaya ngayon, pag mga ganitong biyahe, pag talagang inaantok ako, itatabi ko talaga sa kalsada, matutulog ako. Madalas yan, inaabot ako sa Quezon, yan, Quezon or Bicol. After ko matulog sa pier,
mabiyahe na naman ako. Pagdating ko sa Bicol or Quezon, gilid sa kalsada, tulog. Kasi mahirap straighten yung 16 hours pag puyat ka. Physically and mentally prepared ka pala dapat. Saka dapat alam mo yung limit mo. Kasi pag inaanto ka na, tapos pinilit mo pa, mag-hallucinate ka sa kalsada. Nangyari na yan sa akin dati. So, ito, may McDo, may 7-Eleven. Ano meron ba dyan? Tindahan. Shell Select. Hi! Yan ako, sa may daan na kaming malapit na Shell. Malapit lang. Tapos, minto muna kami dito para magpapa-full tank na siguro ako para pagdating namin ng pier, in case na matagalan kami. May laman na diesel yung aking sasakyan kasi iniiwan ko lang bukas yung aircon, tapos pwede kaming matulog dito sa loob. Imbis na magrenta kami, fuel lang ang expense namin sa magdamag. Minsan kasi matagal dumating yung barko ng sasakyan, kaya naghihintay pa kami. So habang naghihintay, pwede kaming umidlip sa sasakyan. Habang umidlip kami, nakabukas yung sasakyan, bukas yung aircon, kumukonsumo ng fuel. Yun ang technique namin. So ngayon, dito pa lang sa Catbalogan, baka mag full tank na ako para hindi ako may mamumroblema kung sakaling delay yung dating ng barko. Pwede ako matulog nang hindi ko iniintindi na mauubos yung diesel ko sa pier. So pinabili ko na rin si Mrs. dito ng kape. 5 na eh. Gagabihin talaga kami. Ang ETA namin is 9. So pagdating namin doon, pwede akong umidlip. Pero ngayon, kailangan may lakas ako kasi maaga akong gumising kanina eh. Alas 5. Dahil nga alam nyo naman ang tubig dun sa amin. Prepare nyo yung mga previous vlogs ko. Lagi akong nagpapump ng tubig. Yun, maaga akong gumigising dahil dun. Kaya pupuyat. Saka maaga rin talaga kami gigising kasi nga yung barko maaga umalis. Kami sa McDo at Balogan. Order kami ng dinner para mamaya. Kasi wala na kaming dadaan ng ano eh, no? Wala na tayong dadaan ng kainan. Ito at ang isang McDo dito sa kama. Ito ba? Hindi. Ay, parang ito. Parang ito lang ata yung madadaanan natin ng McDo hanggang pier. Hi ka na. Hi! Thank you. Bye-bye. Bye-bye! Sir, tatawid po. Pasahero ko, 2 bata, isang adult. 2 tayo, isang adult ba? Isang adult. Pag-3. Pang-4 ako. Oo. Buhay mo na kayo, natawag ko na. Okay, sige. Thank you. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Allen Port ng Montenegro Shipping Lines. Ngayon ay 8:52 na. So tingnan pa natin kung makakatawid tayo ngayong gabi. Nagpabook na tayo doon pero tawag pa daw ni Bossing. Or oras tayo may schedule. Tatawagin na lang daw tayo sa okay na to. Tingnan natin. Lumapit na siya. Alas 10 daw alas 10 ang ating booking time. So ngayon ay 9 pa lang. Meron tayo 1 oras. Kasya pa daw tayo eh. So we're good. Kung 9 makakasakay tayo ng 9. Kung magde-depart yun ng mga around 9:30 or 10, sabihin na natin 10, mid 12 AM ay nasa Sorsogon na tayo. Napakabilis lang yan. Tapos haharurutin ko yun ng 13 hours. Kung walang break ka. Hindi 1:00 ng hapon, nasa bahay na agad tayo.
kung may kapalitan pa, napakabilis pa yun. Ang bilis ng biyahe namin pag ako lang mag-isa. Hindi kami nadidelay. Kaya nga pag may kapalitan ako, nakabot na kami ng halos 2 nights. 2 nights sa kalsada, kasama sa port. Pero ngayon, napakabilis lang. Kahit nung papunta, halos isang gabi lang. Alas 10 pa naman ang boarding namin. Kain muna kami. Ngayon pa lang namin kakainin yung aming chicken fillet na binili sa McDo kanina. Sleeping pa si kuya namin. Kain tayo. Sabi mo, kain tayo guys. Kasi ngayon ko lang na-discover ito. Itlog with gravy. Ang sarap pala. Sarap pala sa gravy. Sausaw yung itlog, hindi na sa asin. Manok nga din pala. Sarap. Panalo. Okay, kung tandaan nyo, kung napanood nyo yung previous vlog namin, lalabas yan dito sa taas ng link. Diyan kami na stranded Yung nag-land trip din kami last year kasama sila Meli at saka si Jericho. Diyan kami natulog, diyan sa area na yan. Nagstay pa kami sa Island Nature Spring. Nagstay kami doon kasi nga may bagyo. So stay kami ng 1 night sa Island Nature Spring. Tapos kinabukasan bumiyahe kami papunta rito. Pagdating namin dito, stranded pa rin kami na isang gabi. GG. First time namin ma-stranded sa port. Yun yung first time. Nag-land trip na kami since 2019. Yun lang yung time na nasubukan namin ma-stranded dito ng overnight. Hirap. Panoorin nyo yung vlog namin na yun. Okay, so alas 10 na. And sakay na kami ngayon dito sa Reina Genoveva. Genoveva. 10:15 na. 10:15, 10:14 pala. Yan, makakaidlip na tayo. Medyo inaantok na rin ako kasi busog nakapag-dinner na. So, excited na rin makabalik ng Luzon. Let's go! So nakapasok na tayo dito sa barko and first in first out to. So una tayo nakapasok, kaya mangyayari niyan una din tayo lalabas. So hindi natin overtaken yung mga bus kasi mauuna tayo lumabas. Kaya mas maganda yung pwesto natin. Tapat tayo ng rampahan. Papahinga muna tayo, tutulog muna tayo. Ang ganda ng pwesto natin kasi may internet. So tulog yung mga bata Iwan lang natin bukas yung aircon. At yung sasakyan, iwan natin bukas para yung aircon nakabukas din. So komportable yung tulog ng mga bata kasi malamig. Tapos dahil nakabukas yung sasakyan, bukas yung Starlink natin, may internet. At ang ganda ng pwesto kasi kitang kita yung langit. Bungad tayo. So yun lang, pahinga muna tayo para may lakas tayo mamaya mag-drive kasi 16 hours yun straight. Kaya bawi tayo. Let's go. Oras pa lang ngayon is 11 na 10:51. So tulog na tayo at least pa mga 12:30 sa Luzon na tayo. So good night na. I-idlip mo na ako para may lakas ako mag-drive mamaya. Fritos nandun sa third row. Solong-solo niya yung third row kaya ang sarap ng tulog niya. Ayan sila. Kanya-kanyang higa. Tayo ulit sa Luzon. Ngayon ay 1:30 na. At ang aking bintana ay malabo na dahil sobrang lamig. We are here.
Welcome to the island of Luzon. 1:30. Parang haba din ang tulog ko. Parang lagpas din na isang oras eh. Mas talaga. Kasi bago pa umalis, tulog na tayo. Let's go na. Tayo na to. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time. Just Okay, so dito kami ngayon sa Kagsawa Ruins sa Daraga. Tinignan lang namin to. Dadaanan lang namin kasi baka huling land trip na daw namin sa dadaan dito, sabi ni Mrs. na makakapag-picture siya. So sisilip muna kami doon sa Mayon. Kasi hindi kita yung Mayon eh kasi so 5:46 na umaga, 11 hours pa ang biyahe natin pa uwi. So sisilip lang tayo, pipicture lang tapos aalis na rin. Lagi kami na madaan dito pero hindi kami nakakasilip eh. So dadaan muna tayo, picture lang, let's go. So si Mrs. nag-CR muna and tayin ko muna siya bago kami magpunta dun sa mismong ruins. Nakatulog pala ako kanina, umidlip ako kanina sa Shell. Oras kami dumating sa port 1:30. Tapos umidlip ako ng around 2:30. 1 hour lang kinaya ko. Tapos gising ako ng 3:30. Tapos ngayon ay 5:51 na. 11 hours pa yung biyahe, 433 kilometers pa. Tignan natin kung kaya na natin i-straighten to hanggang San Pedro. Kakain pa pala kami ng lunch. So kung mabawasan pa, siguro mga 6 na kami makakarating. and the silence we made, I couldn't find the words to say. They linger in my mind. Oh, I wished you'd stay. Oh, I wished you'd stay. We were leaving in September when red and gold paint the sky. And as far as I thought, maybe I pretended. Oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on the last goodbye. Last goodbye. Last goodbye. Last goodbye. And as far as at least how I remember, we were leaving in September when red and gold paint the sky. And as far as I thought, maybe I pretended. Oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on the last goodbye. Okay, so kakatapos lang namin maggala dito sa Mayon, sa Kagsawa Ruins. Ayan, so sakto lang yung alis namin kasi madaming tao dumating, parang field trip ata. Isang buong bus yung mga estudyante na dumating. So nakapag-picture si Mrs. ng maayos na wala pa masyadong tao. May picture kami. Walang background na tao. Ito yan, lalabas yan dito. Oh, yan ang ganda ng kuha, no? So ngayon kasi ang dami ng tao kaya umalis na rin kami. Isibat na rin tayo kasi 7:59 na and
11 hours and 25 minutes pa yung biyahe namin hanggang Laguna. So 7:28 PM or 7:30 PM na ang dating namin ng gabi. So mag-work pa ako pagdating. So let's see na. So ngayon ay 10:42 na, malapit na mag-11. Meron pa kami 385 kilometers na kailangan takbuhin. Hindi na talaga kaya, natulog muna ako dito sa isang random na gas station kasi mahirap na baka ma-aksidente. Bidlip muna ako. Tapos sa area, nag-CR muna. Tapos balik tayo sa kalsada. Kasi anong oras na ang ETA natin? 8:39 na. So hindi tayo pwede magmadali kasi baka mas ma-aksidente tayo ng parang. So nakapagpahinga, tulog na 1 oras mahigit. Pero okay na siguro yun, balik tayo sa kalsada. Siguro na. Okay, so stop over muna kami ulit dito sa Shell Select sa may Sipokot. Dito kami lagi nag-i-stop over para magkape. So nag-CR si Mrs. and pumili na rin ng kape para ma-refresh ulit yung diwa ko sa pagdadrive. Ngayon ay 12:34 PM and meron pa kaming 8 hours remaining sa aming biyahe. Expected namin ETA is 8:43. So around 9 PM siguro makakarating na kami doon. Yun ay kung walang aberya at kung walang stopover. So straight na dapat to kasi gusto ko na rin magpahinga sa bahay. Sa isa pinaka mahirap na tiisin dito sa paglaland trip is yung ligo. Pero may mga gasoline station naman ng mga nag-o-offer ng mga liguan. Kaso parang nakakailang maligo sa ibang lugar. Siyempre dapat control din yung kain mo kasi mahirap pag inabutan ka sa daan tapos walang gasoline station. Kaya dapat konti-konti lang kain. Dahil nagtitipid ka, kundi dahil ayaw mo punuin yung stock room mo. Shell Select na naman. Tuwing magla-land trip kami parang lagi kami dumadaan dito. Ewan ko nakagawian na siguro eh. Ngayon pabalik dumaan kami. Dumaan din pala kami dito nung papunta. Dito ata ako nag-drone eh. So, pahinga muna tayo. Tapos, bakbakan na naman tayo sa kalsada. 8 hours and 5 minutes based sa estimate ni Google Maps. Hihirin ako, inantay ko na yung kape ko. Kasi hindi kami pwedeng umalis ni Mrs. ng sabay. Kasi, may makulit kaming alaga dito. Si Kuya Kratos ay tulog din naman. Hirap patulogin sa tanghali pero pag bumabiyahe kami, laging tulog. Hindi ka namin ma-imagine dati na kung kakayanin namin mag-land trip na kami lang pamilya eh. Pero nagawa na namin twice na. Yung una, Mindanao pa. Actually, mas madali nga eh kung kaming 4 lang. Sa side nila, Stella area kasi bukod sa maluwag yung area, nakakagalaw-galaw siya ng ayos and nakakatulog sila ng komportable sa biyahe. Sa kanila ha, kasi ako mas okay talaga pag may kapalitan na driver kasi kagaya kanina hindi ko na talaga kaya kahit umaga tatabi ko talaga yung sasakyan, matutulog talaga ako, hindi ko pinipilit eh kasi mahirap na kahit sabihin mo na may hinahabol kaming oras, mas malaki yung oras na mawawala sa'yo kung maaksidente kayo or may masamang mangyari. So lagi kong pinapriority yung safety above anything else kasi syempre pamilyang kasama ko eh. Kahit delay ng konti yung uwi, kahit mahirapan mag-drive, basta ang importante safe. Kung di na kaya, pikit ang mata. Yun ang aking rule sa pagdadrive. Kasi mahirap na, nasubukan na kasi namin yun, yung nag-hallucinate ka na sa kalsada eh dati. Where's mommy?
What's he doing there? Wee-wee. Huh? Wee-wee. Wiwi? Wiwi there? Yeah. Si daddy din, magwiwiwi din si daddy ha? Are you wee-wee then? Wiwi ka din? Yeah. May diaper ka naman eh. Sa diaper ka na lang magwiwi. No. Ha? Wee-wee to body, not wee-wee to diaper. Masaya mag-land trip? Nakakatakot pero masaya. Nakakakaba pero masaya. Are you happy? Yeah, my toy. Ha? My toy. Hey, Toys, saan mo binili yan? To Toys R Us. Oh, Toys R Us? Naku, Yeah. hindi naman Toys R Us yan eh. Sino bumili niyan? Si Ano Daddy. sabihin mo kay daddy? Thank Ano sabihin mo? Gloggy. Ano sabihin mo kay daddy? Thank you, Glog. Sabihin mo, subscribe kayo para may pambili ako ng toy. Quick, quick. My toy. Okay, so kakatapos na namin mag-dinner dito sa Dampa sa Gumaka, Quezon. So ngayon ay 6:30 na. So ang estimated time of arrival natin ay 10:30. Kasi 4 hours yung biyahe. So let's go na. Busog, pero malayo pa biyahe. Let's go biyahe. Good morning, Atreus. Good morning, guys. We are in the house na. Yes. Are you happy? Yes. Oh, you want here sa house natin or do you want there sa house ni Mamila? The mommy la. Yun, okay, good morning vlog. So dumating kami kaninang madaling araw lang, past 12 AM. So hindi na kami nakapag-vlog kasi pagdating namin, binaba namin agad yung mga gamit namin. Saka sobrang pagod na talaga. Hindi na kaya kasi almost 2 nights na akong walang maayos na tulog. So kahapon, kaya sobrang tagal namin nakadating. Dapat ang dating namin dito ay around 2 to 3 PM. Yun ay kung walang stopover mula Matnog Port. Pero hindi kinaya ng katawan ko eh. Nag-stopover kami sa siguro around Erosin. Tumatabi lang kami sa kalsada. Tutulog lang ako. Tapos pagkagising ko, after 1 oras na biyahe, mahigit, tulog niya naman ulit. Tapos, yun, na-straight ko na siya kasi umaga na. May araw na. Kaso lang,
Huminto kami ng Mayon. So around halos 3 hours din kami doon. And after namin bumiyahe galing Mayon, after 1 hour, hindi na naman kinaya ng katawan ko. So tumabi na naman kami around lunchtime yun. Hanap kami ng gas station. Tapos natulog na naman. After nun, dire-diretso na hanggang makarating kami ng Quezon. Tapos pagdating namin ng Quezon, actually ano na lang yun 2 hours away na lang yun from sa bahay namin Tapos hindi talaga kinaya. It's better be safe than sorry. So kahit 2 hours na biyahe na lang, hindi na talaga kaya ng katawan ko. Tinabi ko and tulog saglit. Tulog na 1 oras and yun na, straight na siya hanggang dito sa bahay. So wala na talaga akong lakas mag-vlog nun. Pagdating namin dito, binabalang namin yung gamit, tapos diretso na sa kwarto. Pinatulog na rin agad yung mga bata. Hindi ko alam kung kailan ko pa ito ma-edit kasi medyo marami akong trabaho ngayon. Medyo busy. Kung matatandaan nyo yung nag-start yung series na to, nakwento ko na nawalan niya ako ng work. So ngayon, nakahanap ako ng mga bagong clients and medyo busy kasi kailangan ko na namang mag-adjust. Ang dami ko pang pending na i-edit. So hindi pa rin sure kung kailan ko mai-upload tong video na to. Pero baka may sasabihin pa si Future BR. Punta muna tayo sa kanya. What's up mga ka-vloggeries? So this is Daddy B from the future. Ayan, kakatapos ko lang edit yung vlog ngayon. And gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood. Kung umabot kayo dito sa part 6 ng travel vlog namin or road trip vlog namin. Yan, maraming salamat sa inyo. Alam ko konti pa lang kayo ngayon pero sana dumami pa. Hindi ko alam kung sino-sino kayo. Gusto ko lang kayong pasalamatan lahat. Abangan nyo rin, may mga upcoming vlogs pa rin kami, mga camping vlogs, ayan. So, kung nagustuhan nyo yung content namin, salamat sa inyo. Huwag nyo kalimutan i-share. Kung bago lang kayo, follow na rin kayo, subscribe kayo sa YouTube channel namin, yung mga shorts namin, reels, nasa Facebook, nasa TikTok, tapos yung full videos, nasa YouTube, yan. So, subscribe kayo para lagi nyo makita yung vlog namin. Dito ko na tatapusin yung vlog, abangan nyo yung mga next vlog namin, and salamat sa panonood.